Ito yung bagong Boya Mic 2. Check natin. Ganito yung packaging niya. Kung content creator ka, ito yung isa sa magandang investment na unang gear. Hindi magandang camera, magandang audio. Kasi yung mga manunood ng mga content na ginagawa natin, mas papanoodin nila yung video na may magandang audio. Kahit hindi ganun kagandahan yung video. Kesa sa video na maganda nga yung video, yung audio naman pangit, hindi maintindihan yung sinasabi, walang manonood nun. Pagka-click nila, i-close na agad nila yon, walang magtsatsaga manood ng ganun. Kaya ganun ka-importante yung magandang audio sa content creation. So si Boya, isa yan sa kilalang brand din. Yung mga nilalabas nila mga products is, ito yung mas affordable compared dun sa mga big names pagdating sa audio scene. Ito yung Boya Mic 2, isa to sa mga bago nila. Check natin. Nandito yung unit. Nakalagay siya dito. Tapos sa loob, check pa natin. May small pa na box. Dito sa small box, ito yung nakalagay. May dalawang wind muff. Kung nag-shoot ka sa mahangin, kailangan mong gumamit nito para hindi masira yung audio mo. Silica gel. May Type-C cable, C to C. Siguro pan-charge to netong mic. Ito yung 3.5 na cable. Pang-connect sa camera, tsaka doon sa mismong receiver. Tapos may kasama siyang pouch. Yan. And then paperworks, warranty, manual. Dito na tayo. Napakaliit lang niya. Ganito lang kaliit yung unit niya. Ito bali yung case niya. Ito yung Boya Mic 2. Yung case, maganda yung texture. Hindi siya totally glossy. Medyo may pagka-matte siya. Tapos may Boya logo lang dyan sa taas. Dito sa likod, nandyan yung charging port. Pag i-charge mo na to, sa ilalim, meron siyang rubber footing. Para pag itatayo mo, hindi siya mag-i-slide. Para buksan yung case, yan, angat mo lang. May ilaw dito sa harap. Indicator yan. Para makita mo kung may charge ba bago mo gamitin. Yan, nakaayos siya dito. Ito yung variant na merong dalawang transmitter. So, may option ka rin kung gusto mo isa lang. Pwede rin yun. Ito yung receiver. Ito yung transmitter na isa. Ito pa yung isa. Tapos may nakasuksok ditong dongle. Yan. Meron siyang plastic film para maprotectionan yung contacts niya. Meron dito. Meron dito malaki. Etong part na to, dyan mo i-connecta to. Pag ganito, para ito, makakonekta mo to sa cellphone mo. Type-C siya. Or sa ibang mga action camera na nag-a-accept ng Type-C connection. Like dun sa mga DJI Osmo Action. Pwede yan. Subukan na yung ganyan. So, meron din si Boya ng ganito na pang iPhone, pang Lightning. Since dalawa yung lagay niya dito, yung isa ito, dami lang kasi to. Goma lang. So, pwede nandito yung pang Lightning. Para pwede mo rin siya magamit sa iPhone. Para tanggalin, ititwist mo lang. Kung di mo to gagamitin, ayan na yan. So, dito sa receiver, may screen siya sa harap, may power button dito, may dial dito. Pag imo-monitor mo yung audio mo, may saksakan ka dyan ng earphones. Tapos dito mo isasaksak yung 3.5 para pag i-connecta mo sa camera. Sa likod, ito yung interface netong maliit na to. Yan. Tapos ito yung pin na kumo-connect dun sa dito, sa charging case. And meron pa rin siyang Type-C port. Kung need mo siyang i-charge via Type-C, pwede rin. Ito kasi available din to sa ito lang, tsaka to lang. Kung gusto mo mas makatipid, pwede mong piliin yung ito lang, tsaka to lang. Wala na itong case. Kasi pwede mo rin ma-charge itong mismong transmitter tsaka receiver niya lang. Meron siyang clip, ayan, para ma-slide mo siya dun sa hot shoe or cold shoe mount ng camera mo or kung ano man gusto mong pagkabitan na ito. Ito naman yung mismong transmitter niya. May Boya logo lang dyan sa taas. Medyo parang transparent na itim. So, kita mo sa loob yung circuit niya. Masisilip mo. Dito sa gilid, meron siyang button na may nakalagay na rec, tapos may LED indicator. Sa pagkakaalam ko, ito pwede itong mag-record internally. Pwede mo siyang magamit na recorder. Ito lang mismo. May 3.5mm port din dito. Kung gusto mo pa siyang gamitan ng lapel, pwede din. May LED indicator, may power button. May button siya dyan na noise cancellation. Kung gusto mo siyang i-on or i-off. Pag nasa area ka na maingay, sobrang ingay, pwede mo siyang gamitin para okay pa rin yung audio mo. Isa pa palang purpose nung Type-C port dito is para pwede mo siyang magamit kahit nag-charge siya. Yun yung maganda dito. Dito din sa transmitter, yung Type-C port niya, purpose din yan para ma-access mo yung mga recording na ginawa mo internally dito sa transmitter. Tanggalin na natin yung protective film niya. Isa pang purpose ng 3.5mm port dito sa transmitter is para makabit mo etong wind map niya. Yan. Ito mismo, papasok siya dun sa 3.5 para yan. Protected na sa wind noise etong mic mo pagka may ganyan. Dito sa transmitter niya, mayroon ding magnet na kasama. Ayan, napakalakas na magnet para kung ayaw mo siyang i-clip dun sa damit, pwedeng didikit lang, nakaganyan lang. Ayan, may magnet na siya nakasama. Pero meron pa rin siyang clip para makakabit mo siya sa damit. So, tingin natin, babalik natin dito sa case. Ayan, magnetic naman siya. So, di siya nahuhulog pag nakapasok na siya sa case.
Bali, yung case na ito, meron din siyang internal na battery. So, kapag binalik mo sa case yung transmitter, yung receiver, mag-charge siya doon kahit hindi ito naka-plug. Yun yung maganda rin dito. Napakadali lang naman i-charge. Nandyan lang yung Type-C port niya. Out of the box, naka-pair na siya. Pag binuksan mo yung case, yan, mag-on na siya. Makikita mo dito yung battery charge niya, tsaka kung ilang minutes pa yung pwedeng recording na gawin dito sa both transmitter, yung storage niya, which is very handy. Tapos, yung battery indicator, ayan. Kita din dito. Testingin natin tong isa. Ayan, may charge na yung kanyang receiver. So, hindi ko to sinaksak. Dito lang sa case niya, nag-charge na siya. Kasi itong case, medyo mabigat to. Unang hawak ko pa lang dito, ramdam ko na agad na parang meron siyang baterya sa loob eh. Kaya, yun, kahit di mo siya i-charge, basta ibalik mo siya dito sa case, mag-charge yung kanyang transmitter, tsaka yung kanyang receiver. Testingin na natin. Nagbukas na siya. Ang bilis na lang din naman magbukas. Mic check, 1, 2, 3. Test mic, 1, 2, 3. Kita mo rin dyan yung kanyang audio levels. So, mamomonitor mo, makikita mo kapag nagre-record ka na maayos yung connection or may napipick up siya na audio. Sa experience ko kasi, maraming beses na mahaba na yung na-record ko na video, yung pala, hindi pala nakasaksak ng maayos, hindi pala okay yung audio ko, wala palang napipick up. Sayang. Sayang yung oras. Dahil may display to, kapag magre-record ka, may iwasan mo yun. Eto nga din pala, meron siyang 32-bit na audio recording. Hindi ko pa siya na-explore, medyo advanced yun, pero sa pagkakaalam ko, ang purpose nun is para laging safe yung audio recording na ginagawa mo, na kahit sobrang lakas or sobrang hina, maayos pa rin yung audio na mare-record mo. Yun yung pagkakaalam ko sa 32-bit recording na yan. Ito, meron to sa mga mas mamahalin na mga wireless mic from other brands. Si Boyan nag-release siya ng mas affordable version na meron 32-bit recording, which is napaka-astig. May signal indicator, may battery indicator, may gain, kung nakailang plus na dB yung gain, tapos battery indicator din no mismong receiver yon, tapos ito yung battery indicator ng mismong transmitter. Yan, nandiyan sa taas. Tapos naka 32-bit, noise cancelling, tsaka yung gain. Ito mismo. Pag pinindot ko to, yun, mag-on yung noise cancelling feature niya. Pag in-off ko, yan, pipick up niya yung yung background noise dito. Like yung electric fan, yung mga ganun. Pero pag in-on ko tong noise cancelling, dito, pinindot ko. Yun, wala na. Hindi niya napipick up. Testingin na natin to para malaman natin kung okay nga ba yung audio na nare-record nito. Walang mic na nakasaksak dito sa camera ko. Ganyan yung audio. Ang pangit, diba? I-on ko dito yung recording nito. Yan, umiilaw na. So, ibig sabihin, nagre-record na to dito pa lang. So, hindi rin nakalagay to. Ayan, may indicator dito. Kung nagre-record siya, medyo lumalampas nga siya dun sa zip eh. Pero tingnan natin kung okay pa rin yung audio niya. Tapos ito pala, touchscreen pala to. Kailangan ko lang i-sync etong audio file na nandito dun sa video na yan para magamit yung audio na na-record gamit etong wireless mic na to. Medyo mataas yung settings ko ng gain. Babawasan ko dito sa camera. So, meron siyang touchscreen para babago mo yung settings. Yan yung settings niya. Pwede mong baguhin gamit ito. Touchscreen siya. Mic check, 1, 2, 3. Test mic, 1, 2, 3. Ito na yung testing ng audio. I-off ko na yung internal recording. Yan. Testing na tayo ng audio gamit itong Boya Mic 2. Papunta diretso dun sa camera ko. So, since wireless to, free tayo gumalaw. Ito, pwede nating i-mount dito sa damit. Pwedeng pa-clip, pwedeng pa-magnet. So, pagka pa-clip kasi, pag dito sa collar, tendency, ibababa niya yung collar. Nung kinakabitan mo ng mic, so pwede rin pa-magnet. Ayan, para hindi niya ibaba yung collar. Mas okay, di ba? Ngayon naman, range test. Testingin natin, lalabas ako. Iwanan ko yung camera. Ayan yung camera, lalabas ako. Meron tayong roll-up dyan. Aluminum, tapos salamin. Dito ako sa labas, may dumadaan pa mga motor, nakasara na. Yan, dito tayo sa labas. Kung okay pa din ba yung audio, medyo may obstruction na dyan. Tapos maingay doon kasi kalsada to, may mga dumadaang mga motor, mga sasakyan. Okay pa din ba yung audio? Kaya na bahala musga. So, pag tumalikod tayo, yan, may dumaang motor. Yan, nakatalikod tayo. Kung okay pa din ba, medyo malayo na din to. Yan, nangarap. So, babalik tayo. Tingnan natin kung okay na. Kayo na humusga. Kasi kayo yung mas makakarinig eh. Hindi ko pa siya maririnig. Yan.
Mic check 1, 2, 3. Test mic 1, 2, 3. Yung palang adapter na ito na Lightning is sold separately. So kung ang cellphone nyo is iPhone na naka-Lightning pa, tapos gusto nyo gamitin to doon, kailangan nyo yun. Pero kung Type-C na yung gamit, may included na siya. Ito, pwede siyang gamitin sa mga cellphone, sa mga action camera, pwede din. Hindi lang para sa mga mirrorless cam, pwede nyo rin magamit itong Boya Mic 2 na bago. Para ma-level up yung content creation game nyo, pwede nyo ma-consider to. Advanced features na makikita nyo sa mga mas mahal na mga wireless mics. Pero very affordable dito kay Boya. Tapos ang maganda pa kay Boya, meron siyang option na para kung gusto mo isa lang din yung transmitter, pwede rin mas makakatipid ka, mas makakamura ka. So ayun yung audio na naririnig nyo galing dito sa Boya Mic 2. Kung sa makakabili, lalagay ko sa description yung link. Pwede nyo i-check dyan. So yun lang. Please subscribe for more gadgets and tech reviews.